Hello mga kapone, shout out and isang mapagpalang araw sa inyo sa lahat ng mga nanonood po ng ating vlog. Yan, kumusta ang ating mga buhay-buhay, ang ating mga gawain. Naway tayo ay nasa magandang kalagayan habang pinapanood niyo po itong ating video. Ngayong araw ng linggo, ayan. At kahit Sunday, tuloy pa rin tayo sa ating pagmimission kasi pag weekdays kasi may pasok yung mga bata. Most of the time talaga gumagawa tayo ng way para makapag-mission kasi sayang din yung isang araw. Kahit medyo pahinga, sinisingit pa din natin na makapaglibot at makatulong sa mga kababayan natin. Ayan, so ngayong araw ng linggo kapone, papunta tayo ng Dolores Eastern Samar. Almost 106 kilometers papunta po doon. And 2 hour and 30 minutes po yung ating travel. Medyo malayo ang ating pagbisita sa mga magkakapatid na bulag ng Dolores. Ayan, ipapaabot po natin dito yung binigay po na pagmamahal ni Tita Paz Pamintuan na isang 25 kilos na bigas. At meron tayong bakanting pondo galing po kay Tita Bebelyn at kay Tita Fedy. Ayan, sinamahan natin ng mga groceries para mas kumpleto yung ating pag-ayuda. Ayan, sa mga kapone sponsors, ayan, shout out sa inyo. Naway mas madami pang blessings na dumating sa inyo dahil sa patuloy nyo pong suporta buwan-buwan sa ating paglingap. Yan, at kasama ko po si Pepa George ngayong araw kapone. Hello po, magandang linggo po. Happy Sunday sa mga viewers. And kay Ate Ruby, nandito rin si Ate Ruby. Blessed Sunday po sa lahat po ng mga kaponi. Ayan, medyo madami tayong dala. Kaya kailangan natin ng backup. At bago tayo tumuloy kapone, meron pong pinapaabot si Tita Fedy. Ate Ruby, bigay ni Tita Fedy. Maraming salamat Tita Fedy dito sa pag-share ng blessings. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Salamat po. Ayan, at sa wakas, na-accomplish po natin ang ating pabahay, ang ating project kay Tatay Romualdo. Meron tayong good news. Tomorrow, si Tita Claire magsisend po siya ng pambili ng lamesa at saka upuan. Talagang mahirap yung walang upuan sa bahay. Kaya bibilin po natin yung Tita Claire. Maraming salamat sa inyong pag-reach out. At sa mga nagtulong-tulong po para mabuo natin ang ating pabahay, kay Tita Katya, kay Tita Bebelyn, kay Tita Mel, Tita M, kay Tita Marie, at Tita G, Tita Emelda, sa inyong lahat na nag-share po, nagpaabot ng pagmamahal, maraming salamat. At sa halagang 41,000 pesos nakagawa po tayo at na-accomplish po natin itong ating project pabahay. Siyempre, hindi po yan may isa sa katuparan kung hindi dahil sa inyo. Sabi ko nga kung sa akin lang talaga hindi ko kaya kasi yung sahod natin sa YouTube, ayaw ko na lang banggitin. Talagang hindi ho sapat para sa pang daily mission po natin. Ang nangyayari ho, may mga kaponi tayong nagbibigay ng blessing sa amin. At least doon na ipapasok natin yung mga personal needs, kagaya niyan si Tita Prima nung isang araw, nung piyesta ho, nandito siya. Ayan, thank you po sa blessings nyo sa team at kay Tita Bebelyn. Ayan, Tita Fedy, kagaya niyan, binigyan si Ate Ruby at ang buong team. Tita Marie, sa inyong lahat ng mga nagpapaabot, maraming salamat. At patuloy lang po tayo kahit man hindi ganun kalakasan ng ating channel. Ang mahalaga na kapag-reach out at natutuloy natin yung ating paglingap. Ayan, samahan niyo po kami kapone at didiretso na po tayo sa ating mga nililingap sa Dolores Eastern Samar. Thank you and bye-bye Gavin. Bye, Gavin. Mag-aral, kay school day na naman tomorrow. Sa Dolores na tayo. Kapon, kakarating lang po natin dito sa Dolores. Tanghali na po. Almost 2 hours mahigit yung ating travel.
Makipot kasi yung daanan dito kaya yung makapasok yung sasakyan. Nandun tayo nagpa-park sa may doon sa highway. Oh, Pai. Nandito po kami. Hello, magandang tanghali. Magandang tanghali. Papasok ako, okay lang. Sige, okay lang. Naku, pinaubo yata kayo. Kumusta kayo? Ayun pa rin, sir. Hmm? Nandito. Okay na. May nangungubo. Dapat inom kayo ng ano, oregano, tsaka sambong. Nag-ano lang ako ng tuyo, nagpatuyo. Ayan. Tuyo? Nag-ano ko pinangubo ko. Mas lalo kayong uubuhin sa tuyo. Kasi maalat. Saan galing yan? Bigayan sa kamag-anak namin sa baybay yung nagtitinda ng tuyo. Ibinigay niya dahil naulanan. Nakakain pa naman. Oo naman siya, nakakain pa. Bibila rin lang. Basa pa ba? Binigay ko na nga eh. Kaya nga nagkaubo ako dyan. Huwag masyado sa tuyo. Kasi hindi maganda pag lagi-lagi. Hindi naman. Pwedeng ano na lang, gulay. Kumusta na po Itali? Nandito, mayroon ko yon ubo. Inatakar na naman ng ano ko, hika. Nag-alaga ako ng ano ko, kaibigan. Kaibigan? Opo. Sinong kaibigan? Nasa barangay Sa 15, no? 15, barangay 15. Inalagaan mo? O, Bakit? inalagaan namin. At kaya hindi naman siya makatayo, hindi naman siya makabangon. Kami Matanda na, na? kami Hindi ko po, sir. Hindi nag-aalaga ko po, sa sir, kanya. matanda. Mm. Mga 72 pa lang yung Ano, 72 years pala siya. 72 years old? Matanda na yun. Hindi, yung tatay ko ngayon, mas may edad na sa kanya. Bakit? Na high blood, ganun. Hindi. Hindi ko lang alam kung anong sakit niya. Nasaan si Nanay Rosa? Kaya sa ko siya naghuhugas sa plato. Nanay Rosa, kumusta? nandito, washer. Washer si Nanay Rosa. Kumain na kayo. Hindi pa po, sir. Sir, ayan yung sinaing ko. Kaluluto pa lang eh. Kakasain mo lang. Anong ulam? Tuyo. Tuyo palagi. Palaging tuyo. Kaya pag nakakain ako ng tuyo, ubong-ubong, hindi tumitigil. Si Nanay Rosa palang tagahugas. Ito, may baga pa. Pwede kayong mag-ano ng isda. Tapos lang nila magluto. Ano po? Kinayaran ng kipagkay, Darby. Yung isa, ano yung laman? Tuyo. Tuyo na ginataan. Hindi ako Ginataan yan. masasalat. Pwede pa lang gataan yan. Oo, ga. Siya saw-saw ka. So, Kaya pag yun, nakakain ako ng tuyo, ubo ng ubo, hindi tumitigil. Damihan na lang ang pag-inom ng tubig. Hindi masakit yan so pag nakakain ako ng masyado. Hindi pa pala sila kumakain. Pwedeng lutuan muna natin. May manok dyan, Ate Pero Rob. Jay, gawin na lang. Ayun, nakakakuha na iyo na lang. Hindi, okay lang. Kami na. Ay, Jay, gawin na lang. Hindi pa siya ano. Ate Rosa. Naghugas na ako nila na lang. Lutuan natin ng chicken tinola. Alam namin yun. Kasi sir, hindi Di ako ba may kumakain ng gulay? tinola. May gulay tayo dito. Lang. Kain na niyo kutsilyo. Waray kami uring na damo. Unin na siguro. Wala namin uling siya. Wala kayong uling. Wala. Yung malayo ang bibilihan ng uling na dito sa baybay. Sa baybay. Oo, doon sa baybay. Ganun po Kaya pala. pag wala pa kaming, siya rin eh. kaya pag wala kaming uling, yung inuulam namin muna, tuyo muna. Kaya pag ano siya rin, pupuntahan ko pa lang siya rin eh. Asan si Kuya rin? Nampit. Parang Ayan sa 15, yung
Tuturo ito rin na namatay ang Ang kaibigan namin. Oo. Kung ito lang, hindi ito makakaluto ng tinola. Wala na palang ulo. Yan lang sir. Ano lang, kami na lang. Mamaya na. Mamaya na pagkatapos sa maghugas. Sige. Kami na lang. Kaya naman sa inyo eh. Okay lang yan. Nanay. Minsan lang kami pumunta mapagsilbihan namin kayo. Kahit sa maiksing oras. Alam namin yung pagluluto. Mm. Ang problema lang, walang lulutuin. Oh, ito may manok dito at saka mga gulay kaming dala. Kasi maganda naman kung gano'n. Makakaano sa pagkain nyo. Si tatay, kumusta ka? Sige, naghihap. Ganun pa din. Gwapo lagi hap. Ano? Nga ni Tatay Floro. Ayan. Tugtugan mo nga kami ng kuratsa. Okay pa ang gitara mo? Malala yung mga abo nila. Minsan nagigitara nga siya. Ang ubo ko, ay nagpa-check up naman ako sa doktor. May resita. Umano na naman ang uhika ko. Sabi na ni doktora, magpatkumpay ka ate. Ayaw ko doktora, hindi kayo malakas kumain ako eh. Damihan ang tubig at saka wala bang kalamansi dito? Ha? Yung ano ko, Ay, wala. yung Wala. ubo ko, hindi na sa kalamansi. kasi yung gamot, hika ko rin. Pati si Asma. Tatay Floro, matindi din yung... Asma ko yan. Ayan, ito na ang ating pangmalakasan na si Tatay Floro. Magaling maggitara to. Nagpiesta ba dito, nanay? Oo, yung Kailan? August 15, 16. August 15. Ito na rin. Ito ba? Ayan, sige. Okay. Yeah, kapte. Mahirap talaga pag walang makita.
Siguro sa susunod magpa-compose tayo ng... Kaya mong mag-compose ng kanta? Di maaram. Hindi niya alam. Yung gagawa siya ng sariling kanta. Kaya niya yan. Pag punta nila sir dito ulit, kakantahin mo yung Isla ng Samar. Isla ng Samar. Opo. Oo, para marinig ng ating mga viewers. Lahat yung mga lugar nandiyan. Ano yung Islang Samar kantahan mo? Marunong siya. Kaya niya na yun? Ano yan siya? Wala, sige. Ayaw lang yan kay Biyawato ka Ay, oo, saka na lang kaya inuubos siya. Saka na lang tatay. Pag wala ng ubos, siguro sa lahat yung susunod. mga lugar nandiyan. Lahat ng bayan. Hindi, yung mga Eastern Samar, nandiyan. Tapos Western Samar, yung mga nasasakupan ng Western Samar. Oo, saka na lang kaya inuubo pa siya ngayon. Sige tatay, maraming salamat sa pagtugtog. Pati Northern Samar, mayroon. Oo, buong Samar Island, may kanta palang gano'n. Ipak na lang man. Hindi ka pa tapos. Ba't nandito na yung mga manok nyo? Matagal na dyan. Sir, matagal na yan. Di ba nandito yung sa labas? Nandoon nga sa labas kaso nagiba yung kulungan nila. Kaya Diba sinabihan ko noon sa inyo? Kaya pinasok nyo na lang dito? Oo, pag ipinasok ko dito, yung mayroong tao doon sa likod. Kaya, nanakawin yung manok ni Jid. Ay, ganon? Oo. May Yung magnanakaw? malaki yung tubig dito. Kailan? Pag binagyo ang Christine, ayan, dyan nagiba yung kulungan nila. Kaya pinasok namin dito sila. Kaya dito na lang. Kaso yung mga itlog nandun, Hayaan nyo sir, basag na yan yung mga itlog. Sayang. Ay. Sayang Marami nga, siyang mga itlog. sabi ko nga kay Jid, yung manok mo sayang, ano yung itlog pa naman Nalalaglag lang doon yung itlog kasi nakatali siya. Hindi naman siya wala makababa. naman kulungan, aanuhan niya, itlogan. Ang dami, Saan kayo nakuha ng tubig, Nanay Rosa? Andyan sa bubon. Ito dito, yung balon. Oo, yung balon doon. Pwedeng inumin yun. Hindi. Pang lang, panghugas, paglaba. Yung inumin, nabili lang kayo. Nandong, iigib kami kay Sir Caspi. Sa malapit na Sir Caspi. Ano yung deep well? Puso? Oo, poso. At least walang bayad. Wala ka. Kanang barangay ma. Malinis naman, Kumusta naman ang nyo, sitwasyon dito? Yung paano nyo yung pagkain ninyo? Lagi bang toyo ang nagiging ulam niyo? Pag ibigay sa amin ng toyo, tinatanggap ko yan. Pang-ulam naman lang. Sabi ko yan, pang-ulam na yan, pwede na yan. Sa bigas, paano pag... Yung bigas namin, ang isang araw, humingi kami kay Jid. Yung pamangkin namin na sa Pamangkin namin si Jid nagbigay sa inyo. Nagbigay sa amin. Kaya humingi ako ng pera, nagpa-check up ako sa doktor. Sabi ko, Jid, sa akin, kung mapupwede, humingi ako na sa'yo ng pera, saka magpapacheck up ako ng hika ko. Yung una, inaatakar na sumpong naman yung hika ko. Nagbigyan naman ako ni Jid, 1.5 ang nagbigay siya ng 1.5. Nagbigay sa amin ng 1.5, inibili ko ng bigas. Ang 500, tapos ang iba pambili ng ulam. Ay siya ginawa ko, tapos baon sa eskwelahan. tapos baon ng eskwelahan yung ko. Nasaan yung estudyante ang mo? estudyante ko nandito sa kalsada. Sa labas Pag niya. walang pasok sir Jay, hindi Hindi yan makikita pag walang pasok. Ganon. Po. Si Kay Jid yung nagbibigay sa amin. si Jid ang Sa isang bibigay sa- buwan, ilang beses nagbibigay si Kuya Jid? Unti-unti. Unti-unti lang. Oo, sa isang buwan, mga pera ka beses. Mga tatlo kaya o kaya Tatlo. tatlo. Mga magkano yung nabibigay niya? Dahil 1,000. Kasi nag-iipon siya ng pera. Ang nag-iipon siya ng pera. Uuwi naman sa April. So halimbawa, nakakabigay siya ng tatlo, mga 3,000 Oo. sa isang buwan ang nabibigay. Pwede na, nagkakasya na sa pangbigas-bigas. Opo naman sir. Pero yung pambaon na pang school ko. Yung pambao ng anak mo. Si tatay rin nagpapadyak na. Nagpapadyak ang
ang kita niya, dahil bibigay niya sa i-school niya, Mm. 50, 60. Sa isang araw, magkano yung Aywan kinikita ko, niya? hindi yan siya sa akin. Hindi niya sinasabi Kasi sa'yo. hindi, Pero bumibili ng pagkain ninyo. hindi yan bumibili. Hindi. Hindi yan. Ano pa ang gamit ng padjak niya? Aywan ko. Tulong man yan para Aywan ko. mayroon kayong Aywan ko sir, hindi ko alam. Hindi naman yan nasasabi sa akin. may problema ba kay Tatay Rene? Ay, permente lang Siya may mayroon problema, po. si Tali wala. Hindi siya nagre-remit, gano'n, nagbibigay. Hindi nagre-remit sa akin. Ano ba yun? Wala yun. Kailangan makausap natin. Wala ba dyan? Wala pa yan, hindi yun uuwi dito. Uuwi siya sa Barangay 15. Bakit? Yan lang dito siya titira. Naghiwalay na kayo? Naghiwalay na kami. Kaya sabahan yung anak ng namatay. Siya samahan niya ng anak ng namatay na. Ano, matanda. akala ko naghiwalay na kasi doon na sa barangay 15 natira eh. Kay parehas din ang hiwalay. Hindi naman dito siya umihiga. Hindi na siya tumutulog dito sa bahay. Ganon. Hindi yan umuwi siya. Nako, baka may iba na apoy tali. Kaya mapailay tiya. Kailangan mong tanungin kung ikaw pa ba ang tunay na mahal niya. Okay, ayawan ko sa kanya kung ako pang yung tunay malin. Kung hindi, di wag naman. Pero pero mahal mo pa siya. Hindi na. Hindi na rin. Kaya pala. Iiwan ka kasi hindi mo naman pala mahal eh. Kay, Hindi yung totoo. Ano yung may problema kayo? wala ka nga siya. Sadyang Ang sabi lang sa amin, anak na namatay na matanda, sabi ng uncle niya, samahan lang siya hanggat hindi pa yan natatapos ang 40 days. Kaya siya nandoon. Oo. Pag natapos na yun ang 40 days, Babalik na siya hindi, dito. babalik na siya rin. Pwede daw siya umuwi. Pwede na umuwi, pero Binibigyan naman siya doon. wala. Ang turing niya sa amin, mga anak na, kaya itinuring namin siya ng magulang. Kaya nandun si Kuya Rene. Opo. Siya yung iniwan doon hanggat hindi matatapos ang 40 days nandoon siya. Yung pinupuntahan ko lang siya, tuwing umaga pupunta ako rin sa kanya sa Barangay 15. Nilalakad ko yan. Oo, exercise na din yun. Oo. Okay naman. Anong sabi niya Oo. sa'yo? Okay siya doon. Okay siya. Ang puso mo okay naman din. Okay naman, hindi naman kami makakaisa. Ay, pag ganun pa si Apoy Tali. Pero yung hindi ko lang nagustuhan, yung sinabi mong hindi siya nagbibigay. Ay, hindi naman, sir. Totoo naman sir. Totoo. Yan yung mga magulang ko. Yung mga kapatid niya, Yan yung mga kapatid ko. Hindi, alam ibig- nila, hindi Si siya Kuya nagbibigay Rene, sa amin. hindi siya nagbibigay ng pang-bili man lang ninyo ng bigas dito. Hindi siya. Mula nung binili yung padjak, maya nga sir. sabi mo sa akin dati nagbibigay. Hindi. Oh. Bibili lang siya ng bigas kung sasabihin ni Tali, bumili ka ng bigas mamaya, wala natin sasaing. Ah. Yan, bumili siya. Oo. Pag hindi siya sabihan, hindi bumibili. Oo. Hindi nagkukusa. Pero at least pag sinasabihan, nagbibigay. Nabili. Yung madalas. Pag may kita sa padjak, hindi ibibigay kay Tali lahat. Sabi, yan lang ang kita ko. Yan ang benta ko sa pagpapadjak ko. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi po, sir. Alam ko yun. Kaya si Tali, kaya nga hindi ng pagkasalita dahil hindi niya kakaya. Pag tumagal ang pagkasabi niya, pagkasalita niya, may kasamang luha. Nag-aaway sila. Dahil ang problema niya yung asawa niya. Ganun pala. Akala ko naman, tinatanong ko kayo dati, si Nanay Tali, na di ba yung padjak na yun, tulong ng ating sponsor? Tulong nga, sir. Kaya Akala ko naman na magagamit ninyo dito, maghahanap buhay siya para makabilis kayo ng bigas. si Rene ang may nalagyan. Ang inaano ko na lang, hayaan na lang natin sabi ko kay Tali. Kasi, maingay sir, ayaw ko nang maingay. Nahihiya ako sa ingay. Kumbaga, nyo na lang. Kung ano-ano lang pagsasalita. Oo. Para wala na lang ingay, walang Oo. Opo. Ang sabi madaming ko naman, sabihin. hayaan nyo na lang, hihingi na lang tayo kay Jed. Mabuti naman si Jed. Oo. Pag hihingi namin, agad nagbibigay. Buti na lang, nagbibigay si Jade. Nahihiya ko kung ano lang pagsasabi niya. Ay, sir. Naiyak na si Nanay Tali. Yan nga. Ganun pala ang Kaya hindi sitwasyon nakakapagsalita ninyo. ng maayos.
Akala ko naman in good terms kayo. Matagal na yun. Mahilig yan manago sa pera ng asawa niya. Hindi yan nagbibigay lahat. Noon, nakasarili sila ng padyak. Yung, di ba, ang type mo, Ruby, sabi, di ba na nagbigay ng mga green card? Yung nakobra nila sa karang green card, bumili siya ng padyak second hand. At least, matagal na yun. Matagal ang silbi niyan. Hindi nagbibigay lahat. Ganun po pala. Hindi binibigay lahat niya. Pinakamaganda yan, pag-usapan na lang ninyo. Huwag mo lang awayin, Apoy Tali. Pag-usapan nyo kasi may anak kayo eh. Kahit anong pakiusap niya, sir, hindi niya nadadala. Alam ko yun. Ilan ba yung anak ninyo, Apoy Tali? Siya ganito. Isa lang. Ayan si Jancel. Oo. Anong grade na yun? 8. Grade 8 na. Pero na ano siya, sumusuporta siya, nagbibigay. Oo. Pag sumusuporta nga siya rin yung school niya, yung anak niya. Pero, dami ang sabi. Marami Yung yung sabi. Marami. Bakit? Nag-aaral siya. Alam, hindi naman, kung sa akin lang, hindi yan nakakapag-aral ng bata, kundi ikaw. Ayaw ko mag-aral. Pero ikaw ang nasunod, ikaw ang nagpapaaral. Paano ayaw ko mag-aral? Sino ang nagsasabi na? Siya rin. Bakit hindi mo yan pwede paaralin ng bata? Ako yung nagpapaaral. Pag-aaral ni Jancil, pag-aabri ng school, ginaawayan namin. Kasi ayaw niya mag-aral ng bata. Pag mag-i-enrollment. Oo. Ayaw niyang papasukin. Ikaw lang ang nagpupursige. Niya papasukin. Bata. Hindi maganda. Sabi ko naman, kung wala kang pagpaaralin ng mga magulang mo, wag naman igaya ng anak mo. Totoo yan. Hindi pwedeng... Ginawayan namin yung kapatid ko. Alam niya. Lahat alam niya. Alam ko yun, sir, yung ugali ng asawa niya dahil mula nang magkaasawa sila at nagbuntis siya kay Jancel hanggang naipanganak siya ang bata. Nandito na ako sa kanila kaya alam ko yan lahat. Kaya ikaw, nagkapubiya ka, hindi ka na rin nag-asawa. Kaya nga siya sabi, kasi ayaw ko mag-asawa dahil yung nangyayari sa mga kapatid ko, ayaw ko mangyari sa akin. Pati si Nanay Rosa hindi na rin nag-asawa. Mapait ang usala. Maganda daw ang mag-isa lang. Mapait ang usala ba o kayo? Takay ito. Katulad ng si Tatay Floro. Hindi yan pwede mag-asawa kayo kasi yung pag-egib hindi niya alam. May danim enggesad to. Ito pa mga panahon. Hindi marunong magsaing. Hindi marunong maglabas. Hindi marunong pagligo, hindi alam. Niligo ang kuya. Ganito na lang, payo ko lang sa inyo, no? Total, si Kuya Rene hindi naman talaga naoobliga siyang magbigay sa inyo ng kung ano man. Maliban na lang kung sasabihin na wala tayong bigas. Ano na lang, kayong apat, magtulungan na lang kayo. Huwag na kayong ano nyo na yung away, yung bangayan ng magkakapatid. Hindi, sir. Hindi ako nakikipag-away siya. Hindi, sir. Wala. Kayo na lang. Ayaw ko mag-away kami kay Chris. Nahiya ako naman. Walang ibang magtutulungan kundi kayo. Kaya pare-parehas ang sitwasyon ninyo. Hayaan nyo si Kuya Rene kung gusto niyang magbigay. Pero yung sa anak nyo, dapat obligasyon niya yun. Obligasyon niya. Oo, kasi ikaw wala kang hanap buhay. Hindi ka naman makakita ng... Si Jid nga, tumutulong pa nga Si Jid nga, tumutulong nga yung pag-aaral kay Jensen. Alam na. Sabi na nga ni Rene, akala ko si Jid tumutulong. Ipinaano ko kay Jid, yung bata. Inaasa ko lang, uy, sila ko, Rene, huwag kang umasa kay Jid. Kasi ikaw ang magulang yan. Totoo yan. Hindi na nga ako magpapaaral sa bata. Kung dili lang ikaw ang nagpapaaral. Hindi tama yung ganong mindset. Ayaw ko na mag-aral ng bata. Pero ikaw yun, pumapilit ka sa akin. Natural naman, sinabi. Basta ang gawin mo, Nanay Tali, kahit yung asawa mo, kumbaga tagilid, suportahan sa pag-aaral. Ayaw ko siya kayo mag-aaral. Ibig ko sabihin, kahit ayaw ni Kuya Rene paaralin yung anak mo, ituloy mo lang kahit mahirap. Itutuloy ko yan, sir. Oo, kailangan niya makatapos para magkaroon Gusto ng kong ayos na makatapos. buhay. Itutuloy ko lang pagpaaral ko. Oo.
Hindi ko Sige yan lang. bibitawan. Kaya ninyo yan pag magtulong-tulong lang kayo. At least yung si Sinabi Kuya yan, Jed, si Kuya Jed nagbibigay. Opo. At kahit pa paano yung pagpupunta namin dito, makakatulong din yung pagbibigay namin ng ayuda. Kagaya ngayon, meron kaming dalang pagkain at bigas galing sa ating mga sponsor. Yan, ayusin lang natin kapone. Ito po yung ating bigas. Ito meron tayong 25 kilos po yan. Pinapabigay ni Nanay Paz Pamintuan. Ayan. 25 kilos na bigas. Thank you kay Nanay Paz. At meron tayong mga kapone sponsor na nagtulong-tulong para maayudahan po sila. Yan, si Tita Bebili nagbigay ng 2,000 at si Tita Fede nagbigay din po ng 2,000. Kaya meron ho tayong nadala at nabili ng mga pagkain dito. Iisahog nyo to sa sinabaw. Opo. Kasi nagbili kami ng chicken. Asan yung ating chicken? Ayan sa kulay pula. O dito. Lulutuin nyo na lang to ha. Opo, sir. Yan, isang buong manok. Tapos meron tayong embutido. Ayan, 2 para may ulam kayo. At bumili rin kami kapone ng mga prutas. Kaya di may saging, may mansanas at saka may orange. At para makakain kayo ng gulay, may upo dito. Nakaon kami ng upo. Kung pa nga kaya bulad apa, pansit dugo. High blood ka? Patar. Mag-ingat ka. Yan, meron pang kalabasa. Madami po ito. May mga tinapay. At ito pa mga biskwit para may pang snack kayo. Pwede rin tumabaon ng anak mo. Hindi yan nagbabaw. Ay, Hindi yan mahilig magbaw ng biscuit. Sa Pag school. kumakain lang siya ng biscuit, dito lang sa bahay. Ano yung binabaon niya? Pera. Pera lang. Magkano yung baon niya? Galing 50. Kasi ayaw kumain sa Ayaw kumain sa ayaw kumain sa umaga. Bumibili na lang sa school. Ayan, meron gatas. May oatmeal, may gatas. Kaya di udong, pwede ini yung sardinas, di ba? Tapos miswa. Ito kay mahilig si Apoy, imili ng kape. Oh, ano, pati ang ulo. Baka may daan na kuto. Ha? Hala? Kailangan magsashampoo. Yan, may Ubus nga ako. Energin, may mga extra na makakain sila. May asukal. Yan. Pwede itong ulamin, lalagyan nyo lang gulay, tsaka sardinas, bihon. Opo. Yan, at tsaka ito may mga egg noodles, may toyo suka. Yan, tsaka may palaman ng tinapay. At ito meron palang carrots, luya, patatas, sibuyas, kamatis. Ready na sa pagluluto ng chicken. Yan po yung mga laman kapone. Dagdag na pwede nilang ulam, mga dilata. May sotanghon pa dito. Yan, isang lamesa na pagmamahal galing sa ating mga sponsors. At kay Nanay Paz, thank you din sa isang sakong bigas. Yan, happy naman kayo dito sa Blessing. Happy. Anong mensahe nyo sa ating mga sponsor? Salamat kay Nanay Paz na nagbigay siya sa amin ng ayuda. Maraming salamat. Salamat kay Tita Pedi at saka kay Tita Ibilin. Tita Bebelin. Bibilin. Salamat din sa kanila. Salamat na lang ng mga sponsor. Nagbigay sila sa amin ng tulong. At saka padamihin pa nila malumakas pa sila ng matagal na buwan at matagal na taon. Damihin niyang maano pa sila ng trabaho nila, madagdagan para yung blessing ng Panginoon sa kanila. Ayan, Ay, thank you. Salamat din kayo, Sir Pone. Basta pausapin na yung love mo. Hindi ko na yan love siya. Hindi mo na love. Nandito na lang siya sa Barangay 15. Matampuhin Sabi ko naman sa sa
Ay, sabi ko na sa kanya, hindi na kita mahal. Dito ka na lang. Sabi Hindi mo. na po natin pauuin dito. Pero joke lang yun. So, joke lang. Ay, hindi yan. Totoo na lang. Ayaw ko na lang magpunta lang siya dito sa amin. Ganun. Basta pag-usapan nyo kasi pamilya naman kayo. Yan. Tatay Floro, thank you sa pagtugtog ninyo. Salamat sa mga sponsors, sabi ni Tatay Floro. Yan. At si Nanay Emily. Nagpapasalamat ako kay sino sir? Nanay Yung unang Paz. nagbigay, kaya pala ako. Kay Nanay Paz ng Muntuan at saka kay Tita Pili, kay Tita Bibilin. Yung mga ibinigay nila ng mga ayuda. Malaking tulong po yun sa amin. Salamat. Salamat sa kanila yung madagdagan po yung mga hanap buhay nila para makatulong sila sa iba at hindi lang sa amin. Okay. Yung mga naghihirap gaya namin. Ayan. Thank you po muli sa mga At sponsors. kay Sir Bonis, kay Tita Rubens, lahat sa inyo. Ayan. Tuloy-tuloy po ang ating paglingap sa kanila. Ayan. Sa tulong po ng ating mga sponsors. Sir, yung kay Lalay, kaya nagtatapo na kasi Lalay sa amin ah. Sinong lalay? Yung pinsa namin si Lalay. Ah. Kaya Nandun sa Tacloban. hindi raw namin siya binabati. Oh, batiin nyo. Sabi ko kay Lalay, Lalay, pasensya na kung hindi kita mababanggit. Banggitin nyo ngayon para mapanood. Tugad, hi lalay. Ay Lalay, salamat sa inyo. Huwag ka Thank lang you. magtatampo kung hindi man kita mababanggit agad. Sa mga kapone sponsors natin, ayan, isang pag-asa na patuloy nating binibigay para sa magkakapatid na bulag ng Dolores. Maraming salamat kay Tita Fedy, kay Tita Bebelin, kay Nanay Paz, at saka sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa ating pagmimisyon. Naway mas magkaroon pa tayo ng marami pang pondo. Kasi kagaya niyan, sabi ni Nanay Rosa, 2 months daw kami hindi nakabisita. Kasi kung meron ho tayong extra na pondo, why not? Ay, puntahan namin kayo at mabisita, maayudahan. Kaso, madami tayong ibang tinutulungan kaya minsan kinukulang talaga. Sabi nga, yung ATM nga, nauubusan tayo pa kaya. Yung ano pa, yung pondo sa Mga pondo sa gobyerno nauubos. Tayo pa kaya na maliit lang, di ba? Importante, nakakabisita pa rin kami sa inyo. Di ba, Nanay Rosa? Opo, sir. Ipag-pray nyo yung mga kagaya nilang mga sponsor na patuloy na bigyan sila ng blessing para makapag-share ulit sa inyo. Eh, lagi ko yan sinasabi, di ba? Matulungan ulit tayo sa susunod. At lahat tayo magkaroon ng magandang kalusugan para balikan namin kayo. Kayo din maging masaya at maging malusog dahil pag nakikita ng mga sponsor natin na kayo ay healthy, kayo ay masaya sa bawat bisita natin, mas lalo silang ginaganahan at nagiging masaya dahil yung mga tinutulungan, mas naging okay ang sitwasyon, di ba? Ayan, palakpakan natin sila. Kaya lahat ng mga viewers, sponsors, maraming salamat and to God be the glory. Happy Sunday po sa ating lahat. Bye-bye.